Miss Jen, Miss Joyce Ann, Jorica, Luis Butay, Miss M, Miss Shenny, and San. Alright, welcome everyone dito sa ating day 4 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. Alright? So, ano itong FB Watch, Sir Luis? Okay, wait natin yung iba. Mhm. Um, Alright, so let me just quickly naka-record na tayo, no? So we have 7:29. So day 4, ang pag-uusapan natin ngayon is yung Facebook Ads metrics, no? But before that, let me just quickly um, replyan ko lang po ito, ha? Um, Alright, so lipat lang ako dun sa ano ni ano yun, Glow and Go, no? Glow and Go. So tackle lang natin itong metrics na kailangan ninyo. Medyo mahina lang yung net ko. Choppy ba ako, guys? Okay ba yung aking audio? Type yes kung okay yung audio. Kasi medyo mahina yung net ko eh. I'm not sure kung bakit. Yes. Okay naman. Sige, let me know lang ha. Pag nag-choppy ako, let me know. Para alam ko kung kailangan nating ano, kailangan ko ulitin yung sinabi ko kung choppy, no? Okay, so let me start. Let me share my screen. 7:31 na. Share my screen and then nandito tayo sa page ni Glow and Go. Okay? So, punta kayo ng Meta Business Suite. Okay? And then, lipat lang natin. Glow and Go. Ito. Ayan. Tapos, kiklik nyo yung inbox. Alright? And then, let's say for example, itong si Josephine abusado ba yan? Anyway, kung let's say umorder ba siya, okay, assuming na umorder si Miss Josephine, what you're gonna do is click the peso sign, create order, click nyo lang yung allow. Alright, and then how much yung in-order niya? Kung halimbawa worth 1,500 kunyari. And then ilalagay mo yung note kung ano yung binili niya. Halimbawa, product A, okay, or package A, ano yung lalagyan mo siya ng description kung ano yung binili niya. Okay, the purpose of that is that when you create order, para lumabas siya dito sa results, no? Yung sa reporting column na results. Tapos sa purchase, lalabas yun doon. Pag click mo yung plus sign, purchases, lalabas yun dito sa purchases, tapos yung purchase conversion value. Okay, dito sa dulo, so makikita mo dito kung magkano yung purchase conversion value na ginawa mo doon sa user na bumili sa'yo. And then, it will give signal kay Facebook na this person actually bought your products or services. Okay? So, maliwanag tayo doon. Once you created the order, go here sa intake or dito sa order status option, click nyo yung paid. No? Or kung kaka-order nyo lang, hindi pa binabayaran, edi i-click mo lang yung ordered. Okay? Kung na-ship niya na, o na-ship nyo na yung order, i-click nyo yung ship. Okay? Same thing with book, or again, kung bayad na siya, i-click mo yung paid. Okay? For those of you naman nasa services, yung nasa lead generation campaign, ibig sabihin, nagra-run ka ng lead gen, you need to select the lead stage.
automatically ang default non intake. No, if you click the drop down menu, kapag yung lead ay quality, so you have to select it. You have to select qualified. Pag yung lead naman ay basura, you need to select not qualified or disqualified. No? So yun po yung i-check po ninyo. Sino ba itong nagsusulat na to? Huwag po muna kayo magsulat. Ayan. So yun po yung anong tawag dito? Kailangan yung gawin para pakibasa po ito. Share business activities for Josephine to improve ads. So the moment you share those information, kasi di ba, the Facebook is a data machine, and without your intervention, without you teaching the algorithm or teaching the system to become more or to become smarter, hindi niya alam na si Josephine ay bumili na sa'yo. Okay? Hindi alam ni Facebook na yung user na to ay bumili sa'yo kasi hindi mo naman tinuturuan si Facebook kung ano yung data na pumapasok sa'yo. Kasi, ito, alam ni Facebook na si Josephine nag-message sa page mo. Pero kayong dalawa lang ni Josephine ang nakakaalam kung bumili ba siya or hindi. Halimbawa, to process your order, kindly fill up this form. Na-fill out niya na to. Tapos, inano mo na yung order niya, pinak mo na yung order niya, sinend mo na sa kanya, bayad na siya through GCash. Ang alam lang ni Facebook, nag-message siya sa'yo. Pero hindi alam ni Facebook na nagbayad siya sa'yo. Hindi alam ni Facebook na customer mo na siya. Okay, nag-order paid. Tapos pagdating dito sa baba, i-click mo tong new customer, today's date. And you can also add notes. Halimbawa, to follow yung additional order niya. Halimbawa, orders niya. No? So, meron kayong conversation or meron kang notes dun sa customer na to. In any case na meron kang babalikan sa dami nung nagbe-message sa page mo. No? At least alam mo kung ano yung nangyari doon sa conversation yun ni Miss Josephine. Nakuha? So, yun po yung isa sa mga kailangan yung gawin as an advertiser kasi tinuturuan mo si Facebook na magkaroon ng similar data nung kamukha ni Miss Josephine moving forward. Make sense? Okay? So, similar po doon sa mga advisors, financial advisors, real estate agents, kailangan nyo pong turuan si Meta or si Facebook kung qualified leads ba yan, kung basurang leads ba yan, para at least alam niyo po kung alam ni Meta kung ano yung pinifeed na data sa algorithm. Make sense? So, okay. So, alam na natin kung paano mag-tag. By the way, kulang pa pala. Kailangan mo palang i-tag ito. No? Halimbawa, for those na mahaba ang customer journey, let's say, milyones ang binibenta niyo. Let's say, anong tawag dito? Financial advisor kayo. You're selling life insurance or properties or car sales agent ka. Siyempre hindi naman niyan bibili agad-agad sa'yo. Nag-inquire siya ngayon. Most likely mga ilang months pa yan bago magko-convert. So ang kailangan mo dyan is kailangan mo lagyan ng label. Now, i-click mo yung label, add label. Tapos halimbawa sabi ni Miss Josephine, Sir Bebot, next ano pa ako bibili? After 3 months pa ako bibili, mga December pa, kunyari. So, lalagyan mo dito sa label, December prospect.
Ayan, December prospect. Okay, pag nilagay mo yung label na to, in-enter mo, okay, hindi ko muna ilalagay yung ano, assuming lang nalalagay natin yon. Pag kinilik mo tong labels, lalabas yun dito. So, halimbawa, naubusan ka na ng kausap, Sir Bebot. Sabihin mo, wala akong kausap, matumal yung ano ko ngayon, matumal lang pasok ng inquiries, or wala akong kausap na pwede kong i-close na sale. So, punta ka lang doon sa labels mo. Halimbawa, assuming na December na ngayon. So, December, wala akong kausap. So, makikita mo dito kung sino-sino yung mga pang-December mo sa labels. Tapos, tatawagan mo yon o i-click mo sa isa-isa. Ito, lalagyan ko ng label, no, para for the sake of this demo, para makita nyo. Okay, lalagyan ko ng label. Add label, December prospect. Then enter. Ayan. So paglagay ko dito, pag kinili ko tong labels, lalabas siya dyan. Refresh ko lang. Labels. Ayun siya, December prospect. So pag kinili ko yung December prospect, lalabas si Josephine. Okay? And by the way guys, pag kinrate mo ng order ito halimbawa 1,500. Ganun din kung nagbigay ng down payment, halimbawa 50,000 down payment, lalagyan nyo ng down payment dito. O reservation. Reservation. Yan. Tapos create order. So same lang din po yun. Kahit anong industry. Okay, so yun, lalabas po yun. Para at least hindi kayo nauubusan ng kausap. So December, may babalikan ka na prospect na pwede mo. December na, akala ko ba nung last usapan natin, December ka kukuha ng mansyon. So yun. Meron kayong start ng conversation at 'di ba? Yung history ng usapan nyo, makikita mo rin dito. Make sense? All right, so punta tayo ngayon sa metrics para malaman nyo kung ano mga metrics yung kakailanganin ninyo. Sino nakakatanda? Sino nare-recall kung anong kailangan mong metrics kapag messaging campaign? Sige nga, kung nakikinig. Pag messaging campaign ang nire-run mo, anong metrics ang kailangan mo? 3 lang 'yun. Yon, si San, number of messages, quality of messages, cost per message. Very good, nakikinig. Ayan, so okay na tayo sa messaging campaign, no? Let's proceed doon sa metrics nung Ads Manager. Wait lang, buksan lang natin tong Ads Manager. Hanap lang ako ng sino to? Si Glow. Okay, Glow and Go Ads na lang. Okay. Miss Joyce, niran mo ba talaga to? Kasi meron tayong data dito. Ayan, oh. In-enable mo ba to? So, kung in-enable mo, that's okay. Okay. So, in-enable mo pala. Okay. So, ayan. So, at least may data na tayo. So, again, sa messaging campaign, 3 lang ang kailangan mong bantayan. Itong results, ilan? So, as far as I can see it, Siyam yung nag-message. So, di ba sa messaging campaign, 3 lang. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. So, number of messages, 9. Quality of messages, si Miss Joyce ang nakakaalam nun kung anong quality nung pumapasok. Then, cost per message. Magkano yung cost per result? Yun lang, 3 na yan. Okay? So, maliwanag tayo doon sa messaging campaign. Saan makikita yung average, above average? Dito po, sa ad level, sa ad campaign. Punta ka dito sa ads 1 for 1 campaign. Ito, di ba? Campaigns, ad set, tsaka ads. Pupunta ka dito sa dulo. Ayun, makikita mo. Sa ngayon, wala pang data yan or wala pang nakalagay kasi kulang pa yung data. Ayun, no? Yung quality ranking, engagement, conversion, wala pa.
Pero sooner or later lalabas yun dito, pagka marami na siyang data. Gets? So, anong tawag dito, ngayon naman, pupunta tayo sa metrics, 'pag let's say may website ka. So, Facebook, pupunta ka ng Facebook Ads Library. Okay, i-click mo 'tong, Facebook Ads Library. Okay, and then, click mo 'tong drop down, all ads. Tapos for the sake of this demo, let's use Nike as one of the example. Okay? And then, click ko yung Nike. Okay, so ito yung active ads ni Nike na nagra-run. Okay, so makikita niyo yung competitors din ninyo. Ilagay niyo yung competitor name, yung Facebook page name ng competitor ninyo, makikita niyo rin dito kung ano yung nira-run nila na ads. Okay? So, ayan. So, Facebook Ads Library, isend ko dito sa inyo para meron kayong reference. Send ko dito sa chat box. Okay? And i-arrange ko lang itong itong reporting column. So, pupunta kayo dito sa dulo, plus sign, tapos customize columns. Ba tayo? Ayun, customize columns. Tapos i-remove natin tong mga hindi na kailangan, last significant edit, attribution settings. Itong quality ranking engagement, ititira ko na yan. So, schedule, di ko na kailangan to. Ends. Amount spent, yung lagay natin sa dulo. Amount spent, bid strategy, hindi ko na kailangan to. Budget, yan. Result, cost per result, cost, ayan, cost per result, i-move ko to dito. Tapos reach impressions, frequency. Tapos adds to cart. Payment info. Okay, and then link clicks. Tapos click-through rate. Okay. And ilang days need mag-run ng campaign para lumabas yung average data coach? Sir James, depende. Hindi pare-pareho. Minsan lumalabas agad, minsan matagal. So, wala ako maibibigay kung ilang days. Pero yung iba kasi mabilis lang. After 3 days lang, after 1 week, lumalabas na. Yung iba naman, umabot ng 1 buwan mahigit. So, hindi ko masasagot yung sir, yung tanong niyo po na kung ilang days, no? Depende rin po kasi sa budget po ninyo din. Pag mababa yung budget niyo, matagal din yun bago bago lumabas. So, okay. So, move ko muna to, no? Itong baba natin tong engagement, quality ranking. So, ano pa bang kulang natin? Apply. And then, so cost per result, reach, impressions, frequency, add to carts, purchases pala. Purchases. And then conversion value. Ayan. And then ROAS. ROAS. Ito guys, applicable to sa nag-e-commerce, no? Halimbawa, may website kayo, applicable ito. Applicable po ito sa e-commerce kung may website po kayo. Sa messaging campaign, very straightforward lang. Again, 3 lang. Number of messages, quality of messages, cost per message. That's it. Okay? Now, assuming na may website po kayo, nakita ninyo itong ad na to, halimbawa itong image na to, nakita ko sa newsfeed. Lalabas po yon dito as reach. Mamukha nito. Okay? Na-reach po ako ng ad and at the same time, it will count as impressions. Okay? Mapapansin mo yung reach,
724. Yung impressions, 875. Ibig sabihin po nun, the same people na nakakita dun sa impressions are the same people na na-reach nung ads mo. So, pag kinompute mo yan, 875 minus 724, around 151 doon ang nakakita ng ads mo more than once. Okay, doon sa 724 na na-reach nung ads mo, around 151 doon ang nakikita more than once. Okay? So, kaya po laging mas mataas ang impressions. Okay? Now, makikita mo dito kaya nga yung ad frequency na to 1.21. Ibig sabihin, part nung 724 na reach mo, nagkaroon ka ng more than once na nakita yung ads mo kaya nagkaroon ng ad frequency na 1.21. Okay? Now, so na-reach na-tackle na natin yung reach and impression. So, the number of times people have seen your ad, that's the impressions. Ngayon, itong link clicks, dapat pala ito nandito sa unahan. Teka lang, ayusin ko lang. Saan yun? Itong link clicks, ito. Link clicks, initiate checkout. Meron pa pala, kulang pa ako. Checkout initiated. Move ko to dito. Sa eto, apply. Alright, so nasaan na ako? So yan. Nagkaroon ng reach, nagkaroon ng impression, kinilik ko tong shop now, itong call to action button. Pag-click ko ng shop now, okay, magre-record na yung link clicks. The manner I click this button, di ba, kinilik ko siya, kaya po siya na-count as link clicks. Ayan o, 19 po yung nag-link clicks. Okay? Now, dahil na-link click ko siya, kulang ako ng isa pa, landing page view. Landing page views. Ilalagay ko to sa taas. Ayan siya. So, again, na-click ko yung button na to, shop now. Ito naman, nung nakita ko yung website o yung product page, magre-record na yon as landing page views. Okay? Walang record to kasi nga wala namang landing page o wala namang website si Miss Joyce Ann. Okay? Now, dahil nakita mo na yung landing page or landing page view, kinilik ko tong add to bag or add to cart. Okay, halimbawa, medium. Ayan, add to bag. Diba? Ayun, napunta na sa parang mag-Shopee lang kayo, yung checkout sa Shopee, ganun lang yun. So, nag-add to bag na ako or add to cart, ito yun, magre-record yung column dito. Okay, kung ilan yung nag-add to cart. Now, checkouts initiated, dahil i-checkout ko na siya. Mukha nito, yes, checkout, kunyari. Pag nag-click ko yung checkout, lalabas na po yung checkouts initiated. Okay? After dito, ilalagay ko na yung first name ko dito, last name, etc. Kompletuhin ko na to, pati billing, etc. Magbabayad ba ako through GCash, GrabPay, PayPal, credit card, etc. Pag kinilik ko yung place order, bago ko pala i-click yung place order, di ba kinilik ko yung mga information na to, yung pangalan ko, address, etc. Lalagay po yung ads payment info, ads of payment info. Okay? Itong click-through rate, this is the number of or percentage of people who click your link versus the number of impressions. So I have 875 impressions and about 2.16% of that click the link. Di ba, nung day 2 na ipakita ko sa inyo, yung 10 million na audience size niyo, hindi naman lahat yung bibili sa inyo. Okay? So you have to trim down your audience into a smaller group
because not everyone is your customer. Okay, out of 875 na impressions, tingnan mo yung link clicks ko, 19 lang. Gets? So, dahil doon, pag kinalculate mo yung link clicks mo, divide it by the impressions, that's about 2.16%. Okay, and then, pag kinumpleto ko na to, kinilik ko na yung place order, lalabas na yung purchases dito, kung ilan yung bumili. Tapos kung magkano yung value nito, which is about 19,209, lalabas dito sa purchase conversion value. Okay? Doon sa mga messaging campaign, ang makikita nyo lang is purchases and purchase conversion value. So, hindi nyo na kailangan tong landing page views, add to cart, checkout initiated, add payment info. Kasi pang e-commerce to, let's assume na meron kayong website. Tapos, yung purchase ROAS or yung return on ad spend, so bali, kukumputin niya, halimbawa, yung amount nito is 19,209. Yung revenue natin, 19,209 divided by, let's assume na nag-ads ka or ang ginastos mo sa ads is 3,000 pesos. So, 19,209 yung price ng product divided by 3,000 pesos na total ad spend. Ang ROAS mo o return on ad spend is about 6.4. Yung return on ad spend mo dito. Ibig sabihin, 6 na beses bumalik sa'yo yung 3,000 mo. Okay, kasi yung revenue mo is about 19,209 divided by total ad spend na 3,000. So, ang return on ad spend mo is 6.4 or 6.403. Make sense? May tanong po dito, Coach, tuwing kailan po advisable magpalit ng ads? Rachel or Rachel, kulang yata ng L. Tuwing kailan magpalit ng ads? Kapag messaging campaign ka, depende sa cost mo. Magkano yung sinisingil sa'yo ni Facebook for every message na pumapasok? So, ideally, mag-run ka ng ads from, let's say, September 1 up to September 30. And then, nandoon to sa 100 pesos Facebook ad strategy na framework na binigay ko sa inyo. Okay? So, mag-run ka ng ads mo from September 1 to September 30. Then, i-total mo kung magkano yung total ad spend mo. Halimbawa, naglabas ka ng 10,000 umubos ka ng 10,000 for the month of September. Let's assume. Okay? And nakapag-generate ka ng 350 messages. Okay? Bukas ito yung pag-aaralan natin, guys, no? Para mas masundan niyo po. Sa 10,000 pesos, nakapag-generate ka ng 350 messages. Ayan, 10,000 pesos divided by 350 messages. Ang cost per message mo is roughly 28.57. Okay? Yan yung average cost per message mo. Ngayon, doon sa number of messages, which is 350, lagyan kita dito para makita mo. So, total ad spend is 10,000 pesos. Number of messages, 350. Cost per message is 28.57. Okay? Now, out of 350 na nag-message sa'yo, tanungin mo dun yung sarili mo kung may nag-convert. Okay? I-check mo kung merong bumili or meron bang potential na kung wala namang bumili, kumusta yung quality ng message? Okay? So, let's assume may bumili na isa. Or sabihin natin 5 yung bumili. Customers
acquired is 5. Okay, yung 5 customers na yon, ilan yung average revenue? Or magkano yung pinasok na revenue sa business mo. So let's assume na ang average order value per customer is about, let's say, 3,500 pesos. Okay, so ang gagawin mo nun, total revenue. Sasagutin ko yung tanong mo, Miss Rachel, wait lang. Pero pinapakita ko muna sa iyo to para mas maintindihan mo. Total revenue, so bali, mangyayari nun, 3,500 times 5 customers na na-acquire mo. So that's 17,500. Tama? Yung total revenue na na-generate mo for the month of September 2024. Okay. Now, ang tanong mo, Miss Rachel, tuwing kailan magpapalit or tuwing kailan advisable magpalit ng ads? Okay. Napatunayan mo dito, sa total ad spend mo na 10,000 yung nilabas mo, di ba? Sa 10,000, nakapag-acquire ka ng 5 customers. Pero bago mo na-acquire yung customers na yon, ang cost per message mo is 28.57. Then definitely, dahil nakakuha ka ng 5 customers sa amount na yon, which is 28.57, may probability ka makapag-close ng 5 customers at nakita mo nag-positive ka sa revenue mo dahil 17,500 divided by 10,000 by 1.75 ROAS ka, halos balik taya, o ibig sabihin, halos nag-break even ka o more than pa ng konti na anong tawag dito, within this cost, makakapag-acquire ka ng 5 customers. Ibig sabihin nun, this is the amount you should be willing to pay for every message na pumapasok or mas mababa pa. Okay, dapat noon, i-round up mo ng 30, dapat hindi nalalagpas sa 30 pesos yung cost per message mo. Kasi nakapag-acquire ka ng 5 eh. So ngayon, tuwing kailan ka magpapalit? Tuwing mas mataas yung cost per message sa 30 pesos. Okay? Halimbawa, ang cost mo per message na umaabot ng 50 pesos, ibig sabihin, it's already expensive yung 50 pesos na cost per message. Kasi ang willing ka lang i-bid or willing ka lang magkaroon ng messages na pumapasok is dapat 30 pesos or below. Ngayon, dun sa tanong mo na tuwing kailan ako magpapalit ng ads, kapag mas mataas na sa 30 pesos yung binabayaran mo. Make sense? Nakuha yung mas mapag-aaralan natin to bukas, guys. Okay? So ganun niyo po siya titingnan yung mga bagay-bagay. In this scenario, ang customer acquisition cost mo is yung CAC mo na tinatawag, customer acquisition cost is 10,000 yung nilabas mo na budget divided by nakakuha ka ng 5 customer, 2,000 pesos ang customer acquisition cost mo. Ibig sabihin nun, it would cost you 2,000 pesos to acquire a new customer. Gets? So, ibig sabihin pala, kung gusto mo ng 15 customers, kasi ito, 5 customer yung nandito eh. Ang target mo, ang goal mo ngayon is magkaroon ka ng number of customers which is 15. Ibig sabihin pala nun, dahil ang customer acquisition cost mo is 2,000 pesos, 2,000 pesos, yung goal mo na 15 customers times 15, ibig sabihin, kailangan maglabas ka ng 30,000 pesos
para mahabol mo, makuha mo yung 15 customers na ginugol mo. Make sense? Kung ayaw mo namang maglabas ng 30,000, okay, kailangan mong i-increase yung conversion rate mo. Pag-uusapan natin bukas. Gets? Nakuha? May question pa? Tama po ba, Coach? 3 pages ang run ko pag nag-alat ako ng amount, pinaghati-hati ko po yun ni Meta. Yung 3 page mo, Miss Pamela, kapag nagra-run siya in the same ad account, isang ad account lang nira-run, ang binabayaran mo po is per ad set, hindi per page. So regardless kung meron kang 3 page doon sa ad account na yon, tapos meron kang 5 ad set na tig isa-isang daan, bawat ad set, then that's 500 pesos in total na binabayaran mo kay Meta per day. 500 pesos per day. Nakuha, Miss Pamela? Pwede kitang i-unmute kung meron kang clarification. Sige, unmute ka. Okay, so nasagot yung tanong mo. Hindi po siya per page, no? Hindi mo binabayaran yung cost per page. Binabayaran mo per ad set kung ilang ad set yung ginawa mo. Pag naka-ABO ka. Pag ABO stands for Ad Set Budget Optimization, ibig sabihin, yung budget mo nasa ad set. Pagka nag-campaign budget optimization ka or CBO, kung ano yung nilagay mong budget doon sa CBO, kahit ilang ad set pa yung ilagay mo doon sa ad set level, yun lang po yung ubusin ni Facebook sa campaign level. Okay, halimbawa sa campaign level naglagay ka ng 500 pesos. Meron kang 3 ad set sa loob. 500 pesos pa rin yung uubusin niya. Yung 500 pesos po na yon, i-divide po yun sa ganito po kasi yun eh. Pag CBO, ito yung ito na lang, mag-ano na lang tayo. Mag-whiteboard na lang tayo. Ito yung CBO, ibig sabihin nandito yung budget mo. Kung meron ka ditong 500 pesos, tapos meron kang let's say 3 ad sets. Sa bawat ad set, meron tig-tig isang ad. Halimbawa lang. Yung 500 pesos mo na yun, magpo-flow yun dito sa bawat ad set. Magpo-flow yan dyan. So halimbawa, itong isang ad set, most likely nakakuha ito ng 150 pesos. Let's say ito naman 250 pesos. So magkano lang titira? 500 minus 250 minus 150. So meron ka na lang 100 dito. So ganun. Hindi siya equivalent, hindi siya equally divided. So kung nakita ni Facebook na itong ad set na to ang mas nag-work, dito siya maglalagay na mas maraming budget. Tapos ito mabibehind ito. So makakuha lang ng 100, ito 150. Ang CBO nagwo-work siya ganito. Ang ABO ganito siya nagwo-work. So kung meron kang 3 ad set at naglagay ka dito ng 500, 500, 500, ang total niyan is 1,500. Dahil sa ad set mo siya nilagay, bawat ad set merong ad, tig-tig isang ad. So ang total ng binabayaran mo per day is 1,500. Gets? Miss Pamela? All right. So that's all for today. If may questions pa kayo, I'm glad to answer all those questions. If not, let's see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. And ilalagay ko yung recording nito doon sa inyong anong tawag dito sa inyong dashboard.
Miss Rosel, meron naman tong recording. Punta ka lang dito sa ano, sa website ko. Nandito naman sa ano, sa online courses and then ito sa 5-day challenge. Okay, send ko dito, nandito po yung recording. Dito niyo mapapanood. Okay? Maraming salamat guys. I'll see you tomorrow and at exactly 7:30 p.m. And bukas naman pag-uusapan natin yung Facebook Ads Calculator. Okay? So see you guys tomorrow, same time. Bye-bye guys.